morning sa ating lahat at ihanda natin ang ating sarili sa ating pakikinig sa mga mensahe ng Panginoon at higit sa lahat sa ating pagbibigay ng mga papuri, pasasalamat sa Kanya. Bago tayo magsimula, tayong lahat ay tumayo para sa ating pangunahing Hello. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa nakalipas na namang isang linggo, sa mga pagpapala, pag-ingat, paggabay, pagtugon niyo sa pangangailangan namin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa umagang ito po, Panginoon. Nandito kaming lahat para ibalik sa inyo ang mga papuri namin, mga pasasalamat namin. Higit sa lahat po, Panginoon, para mapupurihan kayo namin ng higit sa aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat at naway tanggapin po ninyo ang mga papuri namin, mga pasasalamat namin. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung ano man nagawa namin pagkakamali sa isip man, sa salita o sa gawa. Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad niyo sa amin. Bagamat lagi kami nagkakamali, nagkakasala, nandiyan palagi inyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na naway kumilos ang banal na Espiritu. Po, Panginoon, ay maayos, Panginoon, ang aming panambahan sa inyo sa umagang ito at higit sa lahat, dumaloy ang pagpapalang espiritual. Dalangin namin po, Panginoon, na manguna kayo sa umagang ito at tulungan niyo po, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe para sa gayon po, Panginoon, ay aming matanggap at may isa pamuhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lagi kami maging alerto sa buhay espiritual namin upang hindi magtagumpay ang gawain ng mundong ito. At higit sa lahat po, Panginoon, dalangin namin, itinatas namin sa inyo ang mga worship ministry po, Panginoon. Tulungan niyo sila po, Panginoon. Higit sa lahat sa magsusunglit po, Panginoon, namin na bigyan niyo sila ng kalakasan. Higit sa lahat, sa mga magagandang panganganta po, Panginoon, upang sa gayon po, Panginoon, ay magsilbing init ng aming pananampalataya sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat sa gagawin niyo po, Panginoon, sa umagang ito, mula sa awit, ang pagsamba namin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Naway kayo na po ang kumilos, gumabay sa amin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos sa Kanya pong kabutihan sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat sa ating pong mga buhay sa araw-araw. Nararanasan natin ang Kanyang kabutihan. Amen? Hallelujah. Sa ating pong paunang awit, inanyayahan kong bawat isa na umikot at batiin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Magkamayan po tayong lahat. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sins. He heals all your diseases. Diseases and crowns you with compassion. Bless the Lord. Let us bless the Lord with all our heart, our might, soul, and strength. I
heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy. Tandaan po natin, His anger lasts a moment, and His mercy will endure. His anger lasts a moment, but His favor lasts a lifetime. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. We're going to bless Your holy name, Lord. We're going to sing praises to You, Panginoon. Sa iyo pong katapatan, sa iyong kabutihan, we are here to worship You, to glorify You, to honor You, Lord Jesus Christ. Sa aming pong kalagitnaan, Ikaw ang maitaas, O Diyos. Ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang malwalhati, Panginoon. And as we seek Your holy face, O Lord, Your holy presence, to be in Your holy presence, Lord, ibinababa namin ang aming mga puso. Nais po namin, Panginoon, na Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. We are nothing kung wala ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we offer our lives, we offer our hearts to You. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I'll worship You. And all that is within me, I give You praise, and all that I adore is in You. We sing, Lord, I give You my heart. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. This is my desire, to honor You, and Lord, with all my heart, and I worship You. All that is within me, Lord, and I give You praise, and all that I adore is in You. We sing, Lord, I give You my heart and my soul.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh Lord, we give you praise, oh God. Deep within our hearts, we glorify your name. We sing to Him. And I live to worship you. And I live for you. We live for you, we live for you, oh God. And I live for you. And I live for you. For you. And I live for you. Lord, we give you our heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, and I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We just want to glorify your holy name, Lord. We lift your name on high, Jesus. We worship you. We glorify you, O God. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa pagtataas ng iyong banal na pangalan, Panginoong Yesus, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas at mapapurihan. Dinggin mo ang aming mga tinig, Panginoon, ang mga pusong dumudulog sa iyong banal na presensya, nagsusumamo, Panginoon. We are asking for your Holy Spirit to be with us, in the midst of us, in the midst of your people, Panginoon. Dahil nananahan kami, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na sa banal mong presensya may kalakasan, kagalingan, kapayapaan, at kaligayahan, Panginoon. Teach us to worship you. Teach us to bless you, to praise you, Lord. I will bless the Lord forever, and I will
in bad old times. For He has delivered us from all our fears. He has delivered me from all fear. And He has set my feet upon a rock. And I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. We sing, whom have I in heaven but you, O Lord? Whom have I in heaven but you? 'Cause there is none I desire beside you, O God. I desire beside you, and you have made me glad. And I say of the Lord, you are my shield, my portion and my deliverer. Deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield and my strength. You're my portion and my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Our very present help in times of need, O Lord, my shelter, my very present help in times of need. Strong tower, my shelter. You have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my sabihin po natin sa ating Panginoon, you are my shield, you're my portion and deliverer, my shelter, strong tower, my very present help
my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. My very present help. Sabihin po natin sa ating Panginoon, a very present help in times of need. My very present help in times of need. And we give you praise and glory, our ever help sa aming pong mga buhay. Palagi kang naririyan, O Diyos. Maraming salamat. Ito ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihan ng Panginoon sa buhay ng mga music team na inihanda ang ating mga puso sa bago dumating ang pagtanggap ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga puso sa pinakamahalagang parte ng ating pagsiservisyo sa Panginoon. I-deliver ng ating mahal na pastor, Pastor Melvin Dizon Disda. Bago umakyat ang ating pastor, ay atin po na siyang ipanalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming mahal na Pastor Melvin po, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, ng katalinuhan, ng karunungan, upang sa gayon po, Panginoon, ay ma-deliver niya ng angkop ang inyong mga salita. Tulungan niyo siya at gabayan, upang sa gayon po, Panginoon, lahat po ng inyong kalooban na ma-deliver sa amin sa umagang ito, sa pamamagitan niyo po, Panginoon, ay dumaloy po, Panginoon, at sa gayon ay matanggap namin at tulungan niyo rin kami po, Panginoon, na maihanda ang aming mga puso upang sa gayon ay aming matanggap ang inyong mga salita, upang mayroong kaming gabay at higit sa lahat, mayroong kaming panuntunan, mayroong kaming lalakaran sa mundong ito po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, lalong tumitindi ang salimuot ng mundong ito, kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na kami laging mainit sa espiritual naming buhay, laging kami maging matapat sa inyo po, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang takbo ng mundong ito po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, malapit na kayong dumating, kaya Panginoon, lagi niyo kaming tulungan, akayin at hawakan ang buhay espiritual namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na pastor. Dalangin namin na patuloy siyang ingatan, patuloy siyang bigyan ng katagumpayan sa lahat ng kanyang layunin sa kanyang buhay po, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, bigyan niyo siya ng katagumpayan sa kanyang lahat ng gagawin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na pastor Melvin po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating Panginoon, maging sa mga kapatiran ho natin na nasa online. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan. Tunay nga po na napakainit ng ating pagpe-praise and worship sa ating Panginoon. Gaya din po ng init ho ng ating nararamdaman ngayong umaga. Purihin ang Panginoon dahil kamakailan lamang po na ipagawa na po natin yung isa nating window type na aircon. At may isa pa pong napakagandang balita. Tama po, Chairman, loloobin o niloob na ni Lord, mapapalitan po itong dalawang split type aircon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ipanalangin po natin na loobin ni Lord na bago tayo church anniversary, baka makapag-coat and tie na tayo dito. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at sa buong linggong nagdaan, tayo po ay Kanyang iniingatan, pinuprovide ang ating mga pangangailangan at kamakailan lamang po, di ba po, last Monday, nagkaroon ho tayo ng isang mapayapang eleksyon
At dininig ng ating Panginoon yung panalangin natin na maging maayos, mabilis, at higit sa lahat, mapayapa. Maaring sa mga ilang lugar po sa Pilipinas may nagkaroon ng konting kaguluhan, pero purihin ng Panginoon, overall po, kahit po ang COMELEC at maging ang kapulisan, sila po ang nagsasabi na ito po daw yung isa sa pinaka mapayapang eleksyon at pinakamabilis. Natatandaan ko po nung araw, si Sir Oring po o si Mima, kasi teacher po siya di ba po, ang teacher po ang nangunguna sa ganyan. Pag eleksyon ho, lalo-lalo na nung nagkaroon tayo ng 24 na senador. Yung unang eleksyon ho kasi noon, 24 ho lahat yun eh. Ngayon ho kasi, di ba, dahil may term sila na 6 years. 24 yun, tapos ang tumatakbo atang senador noon, almost parang nasa 60. Imagine niyo po, no? Senador pa lang ho yung bibilangin. Naka-Manila paper ho yan buong sa parang classroom. Manila paper. Alam niyo po, pumupunta ho sila sa eskwelahan, alas 5 pa lamang po ng umaga para magbasta. Tapos natatandaan ko po noon, ang botohan, may mga kahoy na divider, tapos po Manila paper. Bet ko po natatandaan, hindi pa naman ho ako botante noong mga panahon yun. Kasi po, nagdadala po kami ng pagkain kay Mima sa school. Dating sila doon ng bago mag-alas 5, alam niyo po ba natatapos ho sila ng bilangan? Manual bilangan po kasi noon eh. Natatapos ho sila the following day na. Pinakamaaga ho nila matapos alas 9. Tayo po, di ba po? Ang botohan noon, alas 7 hanggang alas 3. Nakaraang Lunes ho, alas 5 sa mga senior citizen at PWD, tapos po hanggang alas 7 ng gabi. Purihin ng Panginoon, alas 9 pa lang ho, may pinoproklama na. Di ho ba napakabuti ho ng Diyos na binibigyan ho tayo ng technology na maging maayos ho ang ating eleksyon. Bagamat hindi ho perpekto, siguro may mga ilan pa rin hong mga glitch yung technology, pero napakalayo na ho natin sa technology na meron ho nung mga panahon ng early 80s and 90s sa kasalukuyan. At gayon din naman sana ang mangyari din ho sa atin, sa ating pananampalataya. Sabi nga po, matuwid kay Kristo, sa aklat po ng Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sana maging ganun din ho tayo, kagaya ho ng technology, na habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, patuloy din tayong lumalago sa ating pananampalataya at patuloy na nagiging matuwid kay Kristo. Sabi nga po, mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasamaan at dumudulog sa panalangin. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng aklat po ng Roma, chapter 4, verse 13 to 25. Ang sabi po dito, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamahalin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil siya ay itinuring na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipinagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. 16. Kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa,
Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. 18. Kaya't wala ng pag-asang magkaanak. Nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Kung titingnan ho natin sa kapanahunan ho natin, parang papangakuan ka na magkakaanak ka sa kalagayan mong uugod-ugod na. Parang sa pananaw ng tao, baka sa siyensya, baka malabo na talagang mangyari yon. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya, palibhasa'y 100 taon na siya noon, at ang kanyang namang asawa, si Sarah, ay baog. O, di ba po? Kung tayo kaya ay nasa kalagayan ni Abraham, maniniwala kaya tayo pag kami nagsabi sa atin na, alam nyo, bakit hindi nyo subukan? Magkakaanak pa kayo. Or sabi na, sigurado ako, magkakaanak pa kayo. Baka matawa tayo, no? Baka sabihin natin na ikaw, niloloko mo naman ako. 20. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. 21. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Parang tayo no, nakarang eleksyon, marami sa atin, sa mga kababayan natin na talagang naniniwala sila sa mga kanilang dinalang politiko na tutuparin ang mga pangako nito. Ngayon natin makikita sa mga darating na panahon or sa mga darating na taon kung malalakaran ba talaga or maibibigay ba talaga nung mga niluklok natin yung mga pangako na binitawan nila nung panahon ng pangangampanya. Ang salitang tinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. At ika-25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon at kalayaan na pinagkakaloob niyo sa amin na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan na alam po namin, kasakasama ka po namin sa umagang ito, sa oras na ito, sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus na ang bawat salita mo na aming binasa at napakinggan, ito ay aming maunawaan nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Dalangin namin, Panginoon, na malayang kumilos ang banal na Espiritu upang ang bawat isa ay manatili ang mga aral na aming matatanggap ngayong umaga sa kanilang mga puso't isipan at higit sa lahat, ito ay aming malakaran. Sa pangalan ni Jesus. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa lamang po ako dumidepende, humihingi ng karunungan at katalino at katapangan upang maipahayag ang mensahe mo sa bawat isa sa amin ng higit sa lahat ng merong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa ating binasa, pag tinignan ho natin yan sa ating Biblia, ang pamagat po niyan ay nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Muli natin balikan sa verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang inyong magiging lahi. Imagine niyo po,
inahalin tulad sa dami ng bituin. Eh di ba ho tayo sa gabi? Parang hindi ho natin kayang bilangin ang dami ng bituin. Sa paningin pa lang ho natin yan. Pero lalo na pag gumamit ho tayo ng aparato or ng telescope para bilangin niya, mas lalo ho natin hindi yan mabibilang kasi ganun ho talaga kadami yan. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya, palibhasa 100 taon na siya noon, at ang kanyang namang asawa, si Sarah, ay baog. Siguro po, no, kung baka pag inisip po natin, si Abraham, siguro sa mag-asawa ho dito, no, kung kumalabit ho kaya sa kay Sarah, baka pagtawanan na siya ni Sarah. Pangalawa, wala nga, kumbaga hindi nga ako biniyayaan na maaring makapagsilang o makapag-anak, di ba po? Pero hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Sabi nga po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, binalikan niya ang nagiging paglalakbay sa pananampalataya at pag-asa ni Abraham. Nakatanggap si Abraham ng pangako galing sa Diyos na pinili niyang paniwalaan. Kahit na mukha itong imposible, alam niyang kaya at ginagawa ng Diyos ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba, lalo-lalo na hindi kayang gawin ng tao. Kasama na rito ang pagbuhay sa mga patay at paglikha ng mga bagay na wala pa or hindi pa nalilikha. Tulad nito, makakapili tayo kung saan natin huhugutin ang ating pag-asa at kung sino ang ating paniniwalaan. Alala ko tuloy. May kasabihan nga po, di ba? Hanggat may buhay, may... Pero yung napanood ko, sabi, hanggat may buhay, may pagsubok. Pero ang totoo po, sa Biblia, sinasabi, hanggat tayo'y nabubuhay, may pag-asa. Purihin ng Panginoon. Ngayon, umaga or ngayong araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang 3 aral mula sa buhay ni Abraham upang mas maunawaan ang pundasyon ng ating pag-asa. Kanino nga ba dapat nakapundasyon ang ating pag-asa? Sa mga tao bang tumutulong sa atin? Sa mga tao bang mga nangako sa atin ng mga nakaraang linggo at buwan? O sa Diyos natin ibibigay ang pundasyon ng ating pag-asa bilang mananampalataya at bilang anak ng Diyos. Una, sabi po dito, maaari tayong umasa kahit tila wala ng pag-asa kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Maaari tayong umasa kahit tila wala ng pag-asa kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Pagka ho tayo nanonood ho ng mga teleserye, no, lalo-lalo na pag ang eksena ho, yung mahal sa buhay ng bida, nasa ospital, either na aksidente, nagkaroon ng matinding sakit. Di ba ano sinasabi doon, bago pumunta sa operating room yung doktor, sasabihin ng bida, Dok, gawin niyo po ang lahat. So ano sasabihin nung doktor? Gagawin namin lahat ng aming makakaya. Mailigtas lamang ang buhay ng iyong mahal sa buhay. Pero nakakalungkot, pagkatapos sunod lalabas, mag-a-update. Sasabihin, medyo malala Tapos parang biglang, ipanalangin na lang din ho natin. Parang umpisa pa lang, di sana sinabi na kagad na, bago ho ako pumasok sa operating room, ipanalangin natin na kumilos ang Diyos. Pero tayo kasi, yun ho yung normal ho sa atin, di ba po? Parang nagiging last option natin si Lord. Pag nakita nating wala ng pag-asa, tsaka lang natin maiisip at tsaka lang natin sasabihin na
ipagkatiwala na natin sa Diyos. Ano yung katagang madalas natin marinig sa ganyan pag wala ng, yung sa tingin natin wala ng pag-asa? Ipasa Diyos na natin. Bakit hindi umpisa pa lang, ipasa Diyos na ho natin, ano? Sabi po dito sa 18 to 19, kahit wala ng pag-asang mga magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya, palibhasa 100 taon na siya noon, at ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. Paano tayo magkakaroon ng pag-asa kahit mukhang imposible ang ating kalagayan? Or kung ano man ang pagsubok na ating kinakaharap ngayon, paano nga ba tayo magkakaroon ng pag-asa? Maaring mahirap at nakakadismaya ang mga napangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga, nakarang eleksyon, maraming sumaya. Bakit? Nanalo yung kanilang ibinoto. Pero, marami din namang nadismaya. Kasi hindi nanalo yung kanilang ibinoto. Di ba ganun lang ho yan? Meron kang napupusuan, tapos yung katunggali nung napupusuan mo, parang ganun din, feeling mo, talagang involved ka, feeling mo, personal mo siyang kakilala, napupuot ka rin sa kanya. So, kung nanalo yung ibinoto mo, andun yung kagalakan. Pero kung hindi nanalo yung binoto mo, sa Facebook lang, makikita nyo doon, parang wala na. Parang may nanalo na. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Then halo din. Meron din naman, yes, may pag-asa pa. Kasi nanalo yung kanilang ibinoto. So tayo, ganun din. Dumarating talaga ang pagkakataon na tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok na yan para maunawaan natin na kanino ba talaga tayo aasa. Lalo-lalo na pag dumating ang pagkakataon na alam na nating wala na tayong magagawa. Di ba po? Kung titignan ho natin, maari tayong umasa at manalig sa Diyos dahil kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible para sa atin. Kasi sa ating Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Ito nga po, di ba po, pangako ng Diyos. At alam naman ho natin ang kwento niyan. Nagkaroon ho sila ng anak, di ba po? At kung titignan ho natin yung buong naging buhay po ni Abraham, hindi lamang ho dito sa ganitong pangyayari na naipakita niya ang kanyang lubusang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano po yung pangalawa? Maari tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos dahil kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Maari tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos dahil kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Tayo po, pag tayo napangakuan, di ba po, at hindi po nangyari yung ipinangako sa atin, di ba po pagka yung taong yun, pinangakuan uli tayo, parang medyo oo ka pa rin, pero somehow meron ng pag-aalinlangan. Or kung talagang nananalig ka at naniniwala ka na hindi, nagkataon lang siguro kaya hindi niya naibigay yung ipinangako niya sa akin, kasi nga, siguro nag-explain siya ng excuses bakit hindi niya natupad yung kanyang pangako, binibigyan pa rin natin ng pagkakataon. Di ba po? Sino ba yung mga madalas mangako sa atin? Di ba? Unang-una, yung mga nangihiram. Kailangan, ibabalik ko sa katapusan. Ang problema, nung pinahiram natin, hindi natin nilinaw. Kailan ba yung katapusan? Katapusan ba ng Mayo yan? Katapusan ba ng 2025 yan? O katapusan ng mundo? Di ba po? Sa mga kabataan, pinangakuan ng magandang buhay.
pinangakuan na ganito, makuha lang ang matamis na oo, pero nung naging sila na, doon na pala lumitaw kung ano yung hangarin, kung bakit nung nanliligaw, talagang kulang na lang ilagay sa pedestal ang nililigawan. Ganon din, di ba po, sa atin, sa Pilipinas, sa gobyerno ho natin, noong nakarang eleksyon, napakadaming pangako. At yung iba doon, alam natin na, hindi ka na makakaulit. Ang dami mong pinangako eh. Di ba may nagpangako ng ayuda, 10,000 buwan-buwan? Nagkalimutan na. Di ba po? Kaya sabi nung iba, maging matalino na ho tayo sa pagboto. Nakakalungkot lamang po, no? Kasi maraming Pilipino, nagsasabi ng mga Pilipino daw, mga bobotante. Hindi naman ho natin pwedeng sabihin na bobo ho ang mga Pilipino sa pagboto. Nagkataon lamang ho na meron hong isang binigay na kaloob sa atin ng Diyos na makapamili kung ano yung gusto ho natin. Sabihin ho ba natin na, pag bumoto ka rito, bobo ka. O kami ang matatalino, makinig ka, i-educate ka namin para ito ang iboto mo. Di ba nangyari ho yan eh? Kaya nga nagka-divide ho eh, di ba? May mga in-unfriend, may mga blinak, may mga kinancel, even magkakamag-anak, nagtatalo-talo, bakit yan ang boboto mo? Kasi feeling entitled tayo. Napiling natin, doon sa napili natin, na ito yung nararapat, so dapat ito iboto mo. Pero purihin ang Panginoon, di ba po? Dahil ang ating Diyos, meron tayong, kaya nating panghawakan ng mga pangako niya. Bakit po? Kasi ang Diyos tumutupad ng kanyang mga pangako. Sabi nga, God is not a man that He should lie. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. So kung ano man ang kanya sabihin, tutuparin at tutuparin yan. Hindi yan katulad ng mga narinig na natin, ng mga kagaya natin na nangako na nga, gusto nyo pa, tuparin. Di ba po? Sabi po sa verse 20 to 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Take note, lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako nito. At ano ang ginawa niya? Patuloy siyang nagpuri sa Diyos. Tayo kaya, ganyan din ho kaya ang ating naging tugon sa nagdaang eleksyon? Napakaganda ho nung paalala sa atin ni Pastor Archie, yung mensahe ng Panginoon last week, na hindi lang natatapos sa ating pagpili ng nararapat na mamumuno, itinuro sa atin ng Diyos kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano na after ng eleksyon, ito dapat ang ating gagawin. Si Abraham, ang ating halimbawa sa pananampalataya dahil hindi siya nag-alinlangang maniwala sa pangako ng Diyos. Sa halip, lubos siyang kumbinsido sa katapatan at kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang ipinangako. Kaya nga ho tayo bilang Kristiyano, alam po natin ang ating mandato ay ipahayag ang salita ng Diyos. Di ba nga, to make disciple. Pero, lagi ho nating isipin na hindi ho rin ho tayo pwedeng magsabi na pag hindi ka kumbaga parang kailangan maniwala ka sa akin. Masaklap, kung yung sineshare ho natin na mabuting balita at ang mga bunga nito ay hindi nakikita sa atin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Diba? Doon tayo nauusig bilang anak ng Diyos. At doon tayo hindi makaakay ng mga kaluluwa na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga, paano nga naman ako susunod sa'yo? Ikaw mismo nga, hindi mo naman nilalakaran yung itinuturo mo or yung isineshare mo sa akin. Kaya nga tayo po, di ba, lagi nating panalangin na lagi tayong kahabagan ng Diyos, bigyan tayo ng kakayahan na magampanan natin tungkulin, na sa araw-araw na dumadaan, kung tayo nagkakamali, sadya man o hindi, lagi ho nating hiningi ng kapatawaran yan. Kasi nga, hanggat nandito tayo sa ating katawang lupa, magkakasala po tayo. Kaya nga sa habag at grasya ng ating Panginoon, mula nun tayo ay nakakilala sa Diyos,
unti-unti tayong binabago ng Diyos. Every week, every day, sa Bible study, sa Sunday service, napapaalalahanan ho tayo na kung paano tayo maging matuwid kay Kristo. Sa Diyos, dapat natin hinuhugot ang ating pag-asa at hindi sa mga ibang bagay o tao. Maari tayong magpatuloy na umasa sa halip na mamuhay ng walang pananampalataya dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kung tatanungin ko po kayo, ano-ano kaya yung mga bagay na natutokso tayong paniwalaan? Minsan, yun na nga, natutokso tayong maniwala doon. Bakit? Kasi may kaakibat na pagpapala. O, join ka sa amin. Ako nga, kumita na ng ganito. O. Ito lang ang puhunan ko. In 1 month time, balik ang puhunan mo. Kikita ka kaagad. As low as 30%. Kikita ka buwan-buwan. Eh, minsan, di ba, tukso sa atin yan. Parang, o nga, ang hirap kasi magtrabaho eh. Sabi, kailangan mag-sideline para may dagdag kita. Yung pinaghirapan mo sa trabaho mo, nai-invest mo dun. Natukso ka eh. Bakit? Kasi, iba yung ating pinanampalatayanan. Iba yung nakikita nating magiging source ng financial blessing natin. Ano yun? Yung inaalok sa atin na trabaho na yan or yung inaalok sa atin na negosyo na yan. Hindi nakatuon dun sa nagbigay, dun sa nagble-bless. Kasi nakatuon tayo dun sa blessing, hindi dun sa blessor. Di ba po? Dapat dun tayo nakatuon. Sino ba magle-bless? Si Lord. O di dapat, kay Lord tayo nakatuon. Pangatlo, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakasalalay kay Kristo na muling nabuhay. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakasalalay kanino po? Kay Kristo na muling nabuhay. Verse 22 to 25, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Sa salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang mapawalang sala. Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay may mas malinaw na pagkaunawa sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. At ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos ay isang halimbawa para sa atin. Naniwala si Abraham sa Diyos kahit hindi pa niya nakita ang mga bagay na alam natin ngayon. Parang kung isipin natin, parang minsan, pag pinapangakuan ho tayo, di ba? Kaya andun yung pag-aalinlangan kasi too good to be true. Imposible naman yung iniisip mo. Napaka-imposible niyan. Pero sa Diyos, walang imposible. Noong araw, ang TV ho noon, bukod ho yung laki niya, ang laki din ho nung likuran. Parang dati, na-imagine mo lang na darating ang time, ang TV, parang isang kwadro lang. Pero di ba po, nitong mga late 90s, dati nauso yung flat TV, pero meron pa rin ng tubo sa likod. Eh ngayon po, ganyan na lang, LED TV. Dati po, pag lumabas ho kayo sa EDSA, lalo-lalo na sa Cubao, di ba po, yung mga palabas sa pelikula, mano-manong sinusulat yun, dinodrawing yun. Kaya nga minsan yung mukha nung artista parang hindi siya. Pero ngayon ho, di ba, tarpaulin, saglit lang, print. Parang tayo, darating ho, loobin din ho ni Lord yung ating billboard sa labas. Mapalitan din ho yan. Kasi nga, 3 taon na rin po yan eh. Kumukupas na. Saglit lang ho yan. Dati ho kasi, di ba, yung parang gumagamit pa ng pintura, to silk screen, so ang tagal ng proseso, tapos saglit lang, maulanan, maarawan, sira na kagad. So ganun din sa ating pananampalataya.
tayo ngayon ay may mas malinaw na pangunawa sa plano ng Diyos sa ating buhay. Alam natin na ang ating Panginoon, hindi ho tayo ilalagay sa pagkakataon o sa sitwasyon na hindi natin malalampasan. Kung tayo ay maniniwala, tayo ay mananampalataya at ang pundasyon ng ating pag-asa ay sa Kanya lamang ho natin ilalagak. Nakasalalay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus na nabuhay muli. Siya ang patunay na kaya at gagawin ng Diyos ang Kanyang mga ipinangako. Paulit-ulit ho natin yang naririnig kay Pastor Archie na walang nilalang na kayang bumuhay ng patay, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga, di ba po, yung biro pa ni Pastor Archie, sige, pag nabuhay nung sinasabi mong dakilang sugo, yung patay na ipis na yan, tatalikod ako sa pananampalataya ako sa Panginoon. Kasi nga wala nga ho makakabuhay ng patay, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kung tayo ay mananampalataya, wala tayong ibang matibay na masasandalan, kundi ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Kung titingnan ho natin, ano ang mangyayari kung mananampalataya tayo sa ibang bagay o sa tao? Chances are, malaking porsyento, mabibigo ho tayo. Pero sa Diyos, hindi ho tayo mabibigo. Kasi ang pangako ng Diyos, tutuparin niya po yan. Recap po tayo. Sabi po sa ating pinag-aaralan, nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Ayan, pasuyo na lang. Ayaw mag-next slide. Yun. Maaari tayong umasa kahit tila wala ng pag-asa kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Roma 4:18-19. At ang pangalawa, maaari tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos dahil kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Roma 4:20-21. Pangatlo, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakasalalay kay Kristo na muling nabuhay. Kaya sa ating pagtungo sa ating Diyos, upang tayo'y makapamuhay na matuwid kay Kristo, ang ating pananampalataya dapat sa Kanya lamang nakasalalay. At bago tayo magtapos, nung nakaraan linggo nga po, nabigyan tayo ng pagkakataon na magampanan ho natin ang ating tungkulin or karapatan bilang mga Pilipino na bumoto sa edad na may edad na 18 pataas. Nakapamili ho tayo. Alam ko po na ipinanalangin din ho ninyo yung mga sinaydan nyo doon, kung sino man po sila. At nakakasiguro po ako na kung sino man yung mga nanalo, maaring majority niyan, binoto natin, or maaring majority din yan, hindi ho natin ibinoto. Pero ang ating pag-asa, wag ho natin ilagak sa Diyos, sa tao. Ilagak ho natin ang pag-asa sa Diyos. Nagampanan na ho natin ang ating tungkulin at patuloy bilang isang Pilipino, bilang anak ng Diyos, patuloy nating ipanalangin yung mga nanalo. Sa tingin man ho natin, hindi sila karapat-dapat, ngunit niloob ng Diyos na sila ay maluklok sa pwesto. May plano ang Diyos na hindi natin alam. Isahangarin natin, gusto natin maging maayos ang ating gobyerno, maging maayos ang healthcare, ang education, lahat, maging patas, umasenso ang bawat isa, bawat Pilipino. Hindi tayo nabubuli ng kung sino-sino man, pero kung ang ating pag-asa ay ilalagak sa tao, hindi po mapangyayari lahat yan. At patuloy lamang tayong mabibigo. Kaya nga po sa ating pangwakas, sabi po dito, sa Jeremias 17:5-7, sinabi ni Yahweh, sumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang Diyos natin, buhay na buhay. At ni minsan, or ni kailanman, hindi na siya
mamamatay. Muli nga siyang nabuhay eh. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Kaya tayong mga umaasa sa Diyos, tayong naglalagak ng ating pag-asa sa Kanya at nananampalataya, sabi po dyan sa 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Dahil sa pundasyon ng ating pag-asa na kay Kristo, ay may mga pananampalataya tayo na ilalagak sa Kanya. At ang pundasyon ng ating pananampalataya ay sa ating Diyos lamang. At hindi ito galing sa atin. Ito ay kaloob lamang ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, sa mga salita mo na aming napakinggan at nabasa. Panalangin po namin sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng itong paalala, mensahe mo sa amin, ay manatili sa aming mga puso't isipan at higit sa lahat sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran. Anuman ang mga pagsubok na darating o dumarating o kasalukuyan na nasa aming harapan, Panginoon, sa inyo lamang po naming inilalagak ang aming tiwala at pag-asa. Alam po namin, Lord, na hindi po namin kayang malampasan ang mga pagsubok na ito kung wala po kayo sa amin. Kaya, Lord, dalangin po namin, huwag niyo po kaming bibitawan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sasamahan niyo po kami at patuloy ang katagumpayan ay aming makakamtan dahil sa habag at grasya mo, dahil sa kabutihan mo, dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin, dahil hindi niyo po kami iiwan o pababayaan man, kailanman. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tamang tayo umasa, siya ang lahat sa ating buhay upang tayo magtagumpay sa mundong ito. At sa ngayon ay dadako tayo sa mahalagang parte ng ating pagsamba sa Kanya, ang pagbibigay ng ating mga offerings. At nandyan sa ating TV screen ang mga dapat nating pagbigyan pag wala tayo dito sa simbahan, sa BPI, sa BDO, at sa GCash. At ngayon, panalangin po natin ang ating offering. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa natapos na mensahe po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, naway tumimo sa aming puso, na kayo lamang, Panginoon, ang aming kailangan, kayo lamang ang manguna sa aming buhay, hindi ang aming katalinuhan, hindi ang aming sarili, kundi kayo lamang ang magmaniobra sa aming buhay upang kami magtagumpay sa mundong ito po, Panginoon. Dahil sa kayo lamang, Panginoon, ang aming aasahan, sa inyo lamang kami, Panginoon, sa inyo lamang kami kakapit sa aming paglakad sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, at ang aming dalangin sa aming mga ibibigay po, Panginoon, alam po namin na sa inyo lahat ang kayamanan, ngunit nararapat din kami magbigay po, Panginoon, sa ikalalago ng gawain sa inyong simbahan. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. I give my life to you, oh Lord.
lift my hands to you, I sing. Oh Lord, I give my everything. I give my life to you, oh Lord. I give my life to you, oh Lord. I give my life to you, oh Lord. Lord, I lift my hands to you, I sing. Oh Lord, I give my everything. I give my life to you, oh Lord. I lift my hands to you, I sing. Oh Lord, I give my everything. I give my life to you, oh Lord. Ngayon po ay dadako tayo sa mga nagdaraos ng kanilang mga kaarawan. Sa May 18, happy birthday, Brother June Talag. Sa May 23, Sister Dimples Kabakan. Dadako naman tayo sa wedding anniversary. Sa May 23, Brother Ejit and Sister Jonabi Dumaran. May 23. Sa May 23, Sister Moira. Sa lahat po ng mga natawag, ay maaaring pumunta sa harapan at ipapanalangin kayo ng kongregasyon. Wala, no? Ay siya. Ipanalangin po natin sila. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran namin na nakatayo sa harapan ng congregation po, Panginoon. Sama-sama kaming nananalangin po, Panginoon, sa katagumpayan ng kanilang pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa pagsama nyo sa kanilang buhay sa nakalipas na taon po, Panginoon. Dalangin pa namin na ang masaganang taon sa darating pa nilang lakbayin po, Panginoon. Tulungan po ninyo sila na mapagtagumpay nila ang kanilang mga gagawin, ang kanilang mga hangarin, at ang kanilang mga lakbayin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay nila na maging matagumpay ito po, Panginoon, at maging fruitful po, Panginoon. Maraming salamat, at kayo na po ang mag-ingat, magbigay ng katagumpayan sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. Sa announcement, sa June 1 ay bibigyan ng award, recognition ang lahat ng mga estudyante na nagtapos at mga kanilang mga achievements sa mga schools. Wala na, no? Sa susunod na May 25, ang presider natin si Attorney Marlene Rizos. Sa Tithes and Offerings, Attorney Marlene Rizos. Sa Flower Bringer, Mendoza Family. Sa Bible study natin ay patuloy na ginaganap tuwing Wednesday ng gabi
7 to 8 ng gabi. At sa prayer meeting, patuloy na ginaganap tuwing madaling araw, 5 to 6 a.m. every Friday, Saturday, and Monday. Sa gabi naman yun. 8 to 9 p.m. At kung kayo may mga panalangin, maaring ibigay ang inyong mga panalangin kay Sister Amy na siya ang head ng ating prayer ministry. Sa iba pang mga announcement ay bibigyan na ni Pastor Mervin na siyang magbibigay rin ng ating panghuling panalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat, Brother Vic. Bago tayo dumako sa ating closing prayer, muli po paalala po, this coming May 24, sa mga kapatiran ho natin sa Puray Christian Church, isasagawa po ang water baptism. Papanik po sila Pastor Archie sa Puray sa May 24, Sabado po iyan. Bago po mag alas 10, nandun na po tiyak sila Pastor. Kasi po, 10 o'clock po sa lahat po ng mga nagpatala kina Pastor Elmer sa mga kapatiran ho natin sa Puray Christian Church. Dumako po tayo sa ating Puray Church bago po mag alas 10 kasi po yung oras po ng alas 10 magkakaroon po muna tayo ng baptism class at pagkatapos po nun yung baptism proper. Importante po kasi na magkaroon ho tayo or maipaliwanag maigi sa mga kapatiran ho natin na magpapabaptize ang kahalagahan po ng pagbabautismo sa tubig. Kasi hindi ho pwedeng naitulak ka lang doon sa tubigan, nabaptize ka na. Kailangan alam ho natin ang importansya nito sa ating pananampalataya sa Diyos. And sa May 25 naman po, Sunday, sa mga kapatiran ho natin na nagpatala ho dito na magpapa-water baptize, ito po ay gagawin po sa bahay po nila Brother Boy de los Reyes ng 1:00 po ng hapon. Maaari lamang po na pumunta po tayo doon ng 1:00 at ganun din po, meron din pong baptism class. Huwag po kayong mag-alala. Lahat naman po nang dumadalo doon sa baptism class pumapasa. 1 to 50 lang ata yung exam. Hindi po, kidding aside. Importante nga po kasi na maunawaan ho natin yung gawain na yon at bakit ho tayo magpapabaptize. Hindi ho iyan yung, matagal ka nang uma-attend sa church, magpabaptize ka. Hindi po. Ikaw hindi ka pa nagpapabaptize, kailangan mo umattend. Hindi po. Iyan po ay kusang loob po iyan. Kaya salamat sa Diyos sa mga kapatiran ho natin. Sabi nga po ni Pastor Archie, ito yung pinakamaraming ibabaptize niya. Parang 20 ata sa Puray, tapos dito po ata parang 12 o 10 ho eh. So, pwede pa rin ho sa mga kapatiran natin na naririto, yung mga kapanood nito na nasa online, na kung kayo po inudyokan ng banal na Espiritu na sumunod po sa kautusan ng ating Panginoon, ang bilang Kristiyano na magpabaptize sa tubig, magsabi lamang po kayo at kayo po ay ililista. Uli, paalala po, May 24, Sabado, Puray Christian Church. Tapos po, sa atin dito sa Peace of Harvest sa Marikina, May 25 naman po tayo. So, 1:00 po sa Sunday, then mga 1:30 po yung baptism proper na po yun. Tapos, wag po kayong mag-alala. Ibe-bless po tayo ng ating Panginoon dahil may konting salo-salo din po iyan after po ng water baptism. At wala na pong iba pang paalala o announcement, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay patuloy ninyong sinamahan sa gawaing ito at pinangunahan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa mga aral mo, patuloy, Lord, kaming nakakalakad patungo sa inyo, Panginoon, na sa isang hangarin na makapamuhay kami ng matuwid kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, Panginoon, sa
linggong paparating, Panginoon, patuloy, Lord, na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming pagtungo sa aming mga trabaho, sa pag-asikaso ng mga kapatiran, sa kanilang mga negosyo. Bigyan niyo po kami ng bakod ng pag-iingat sa aming paglabas ng aming mga tahanan, gayon din ang aming mga mahal sa buhay na mananatili sa aming mga tahanan. Ingatan niyo po kami at maging ang mga taong makakahalubilo namin sa lansangan, Panginoon, nilayo niyo rin po sila sa anumang mga kapahamakan. Lalo-lalo na po sa araw na ito, sa paglabas ng mga bawat pamilya, sa lunch out nila, paggala o sa mga papasyalan nila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Gayon din ang kanilang mga tahanan na makauwi ang bawat isa sa amin sa araw na ito, nandatna namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming tahanan ng nasa maayos na kalagayan. Gayon din po, Panginoon, pinapanalangin din po namin ang aming mahal na pastor na nasa Tacloban po ngayon. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, ingatan niyo po siya doon, Panginoon, at magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang anak ninyo, Panginoon, at higit sa lahat, makauwi po, Panginoon, sa linggong paparating ang aming pastor ng nasa maayos sa kalagayan dahil may bakod ng pag-iingat na nagmumula sa iyo at datna ng kanyang mga mahal sa buhay at pamilya ng nasa maayos na kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, kung inyong loloobin sa marami pang taon na darating sa aming buhay, patuloy po naming panalangin na patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal, gaya po ng pagmamahal niyo po sa amin. Patuloy, Lord, na bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpasalamat. Ano man ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, Panginoon. Nasa banig man kami ng karamdaman o nasa maayos na pangatawan at kalusugan, purihin ka, Panginoon. Kami man po, Panginoon, ay nakaluluwag financially o nasa oras ng kagipitan, purihin ka, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po kami umasa. Alam po namin, Lord, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagpatawad. Kagaya po ng papapatawad niyo po sa amin sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo at pangako mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po ito sa aming buhay, sa aming buong pamilya, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa bansang Pilipinas, sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. On behalf of the music team, we are all inviting you to join the team as singers or as musicians. Kahit po wala pang kaalaman dun sa pagkanta o pagtugtog ng kahit anumang instrument, tuturuan po namin kayo o pag-aaralin para matutunan, para madagdagan naman po yung music team natin, para mas marami pong nagpapaawit, marami pong nagsiserve kay Lord sa pamagitan po ng awitin. Kung meron po kayong anak o meron kayong pamangkin, apo, pwede po natin silang ipagamit sa ating Panginoon sa pamagitan po ng paglilingkod sa pagsali dito sa ating music team. Amen po ba? Ang mahalaga po dito yung mayroong pong desire to serve. Kaya kahit po wala pang kaalaman, basta meron po kayong pagnanais na magsilbi o maglingkod sa ating Panginoon, you are all welcome. Ayan, wag po kayong mahihiya. You're part of the Feast of Harvest community. You belong to this family. Kaya kung meron po tayo na kakilala, kung hindi man member of the family, kapitbahay na alam po natin na gustong magpagamit, pwede po natin silang isali sa music team
the more the merrier po, di ba? Ayun po. So, sana po madagdagan po kami. Sana po sa susunod, meron na po kayo dyan makikitang drummer o meron na po tayo makikitang additional na singer dyan. Amen po? Ayan, sige po. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tapos na po tayo sa ating gawain. At magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Nataas po na naman ng isang gawain ng pagsisilbi sa ating Panginoon. Kaya po tayo ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Muli po natin siyang awitan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy. Minsan pa, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Don't forget His benefits. He forgives all your sin. He heals all your diseases and crowns you with compassion. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy. Isa po magandang umaga sa inyong lahat. Mayan po tayo habang lumalabas po tayo sa ating iglesia at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you, church. His anger lasts a moment, but His favor lasts a lifetime. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord.